Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito na naman po tayo muli sa ating pabahay dito kay Ate Gemma and kay Kuya John Ray. Shout out po sa ating mga mapagmahal and very generous sponsors. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa puso na makita mo mga kabayan na talagang bahay na siya. So ayan po ang aking mga mapagmahal na mga sponsors. Ayan po ang inyong pagmamahal. No, kitang-kita na po ang inyong pagmamahal ngayon na kahit pa paano unti-unti na po natin nabubuat. Napakaganda mga kabayan. Kaya shout out sa ating mga very generous sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat ng nagtiwala at nagmahal sa aking munting adikain. Ayan na po, maraming salamat. Kaya tara, halip po kayo. Samahan niyo po ako sa pagbisita sa hapong ito na masilayan natin muli ang bahay ni Ate Gemma. Yes. Ay, natanggal ang aking pagod, ang aking puyat, lahat natanggal mga kabayan na nakita ko itong bahay na malayong malayo sa dating itsura mga kabayan na bongga. Oh wow. Oh diba? Lalo siyang lumaki at gumanda tingnan mga kabayan na nangalahati na tayo sa bahay ni Ate Gemma and Kuya John Ray. Ayan na po. Yung kabilang side ay okay na. Dito sa kabilang side, sa front side ay kapiraso na lang, matatapos na rin po ang pag-asinta. And then sa back side ay tapos na. So magkabilaan na lang po ng alahati. And then ito ngayon ang harapan. Anong naamoy nyo sa akin kanina? Sino nakaamoy? Grabe naman kayo. Kahapon pa ako nagpabango hanggang hindi pa natanggal yung amoy na yon. Pawis ko lang yon. Kayo naman. Ilong ni Kuya Aris ah. Oh. Wow, bongga na yung bahay natin ha. Bonggesios. Joshua. Sino si Kulas? Ay, sabi ko kanina. Shout out kay Kulas. Yung pala. Siya. Tapos ikaw? Yo, Rene. Forman. Mga pangalan. Akala ko, siyempre ang pagkakaalam ko si Jake. Yung pala si Kulas. Bakit Kulas? Hindi ko po alam sa kanila, ma'am. Invento. Akong kulas. O bakit nasugatan ka? Halo blocks po, ma'am. Hindi, ma'am. Minuot ko po dito. Nakahibad ko. Ay, Sino nagbansag ng Kulas nito? Ito, Rene. Bakit, ano kuya Rene? Bakit naging kulas to dito? Nakapunta lang ng Alaminos, naging kulas. Ginagaya kasi niya. Ha? Ginagaya niya yung ano ni Malupit. Sikat yun. Malupit yan. Malupit. Kasi yung kanina, madam. Ha? Yung kinokontent nila. Oh. Parang ganito, ma'am. Construction. So, kamukha mo rin si Kulas. Parang ganon. Ano ba yung sura? Hindi ko alam kasi. Hindi ko kilala eh. Joker yun. Hindi ko alam kasi si Kulas. Hindi ko nakikita. Ang buong akala ko na talagang iba yung Kulas na sinasabi. Pwede ako makapasok dyan? Sige. Kunti na lang. Ito rin eh talaga pangalan nito. Kulas. So ayan po mga kabayan, meron tayong bintana dito sa backside. Ayan, standard size. O di ba? Para may lagusan ng sariwang hangin. And then this side po mga kabayan ay meron din. Diyan meron din. And then ito na po yung ating CR. Yes. Ayan na po ang luwang. Malaki. Tapos yung deposito natin nandito. So at least yung aming yung aming plano na nabago mga kabayan, mas lalong napaganda. No, mas lalong napaganda dahil pinagtapi-tagpi natin yung mga
plano natin. Kaya lalong gumanda at umayos yung ating paggawa dito sa bahay ni Ate Jima, mga kabay. Napakaluwang. Ayan o, napakaluwang. Napakaluwang na nito. At maganda kasi nakatago dito kaysa doon sa side, mga kabayan. Kasi nakita natin yung original ng plano ng bahay, mga kabayan, o yung design niya. Wala doon. Wala. So, na-realize namin, buti, hindi pa ganun kalaki yung nagawa nila dito, mga kabayan. Kasi doon nga po, 'di ba? Doon nga po, inagawa ng paraan kaagad. At lumawak pa yung kanilang sala. O, 'di ba? At saka kitchen, mga kabayan. Kaya, very good. At naagapan at tinawagan namin kaagad si Kuya Aris, mga kabayan. Kaya nag-decide kaagad si Kuya Aris, okay, sige. Go, ito ang gagawin natin. Nagagawaan natin ng paraan, no? Pati si Kuya Aris, ginawa niya ng paraan na kung paano na maging maluwang pa siya lalo yung ating sala, no? Na gumanda pa lalo, mga kabayan. So, ayan, ito na lang. Matatapos na po nila yung mga kabayan bago mag hapon, no? Bago sila magpahinga, mga kabayan, ay matatapos na nila itong front side sa pag-asinta, mga kabayan. And then, ang kulang na lang, itong side na to, ayan, madali na lang po, mga kabayan. Tapos, ano kaagad dito, magpalagay lang po ng mahaba kasi ito yung part sa kitchen. So, mahabang ganyan para open, no? And then, yung bintana natin, bali, 4 yung bintana natin, kuya, no? Pang-5 dito, no? Opo. Tama. 4 na bintana, pang-5 dito. Para bongga talaga na hindi natin sila tinipid, mga kabayan. So, nakita nyo na po, no? Grabe, ang daming nagsabi na grabe naman ang tibay ng pagkagawa ni Kuya Aris. Yes, totoo po. Lalo na nakikita niyo po sa kamera na nakita niyo na sobrang tibay yung pagkagawa at kapit na kapit yung mga bakal, no, yung pag-welding. Lalo na po, mga kabayan, na nandito kayo actual, mas makita nyo times 2 doon sa nakikita nyo sa camera, mga kabayan, yung tibay at saka yung solid ng pagkagawa, no? Kaya ayan. So ngayon, pag mayroon ako mga pabahay, mga kabayan, so ito na, ganito na. Mag-iisang ano na kami, mag-iisang design na kami. Ito na yon. At ganito na yung mga pabahay natin, mga kabayan. Kasi talagang pangalawang beses na ito sa pabahay ko na ganito ang ginamit namin. Pero mas matindi to, na mas makapal talaga, as in kinapala ni Kuya Aris. So ganito na po yung ating mga pabahay ngayon. Kaya please, continue tayo sa ating pagmamahal at suporta sa ating munting adikain na makapagbigay tayo na ganitong bahay may awang Panginoong Diyos, no, nakakayanin ng ating powers. So ganyan. O, diba? So siyempre, yung terrace nandoon, may bintana din. And then, itong kwarto. No, itong kwarto, mga kabayan. At, hulaan nyo po, matutuloy kaya ang paglalagay ng kisame. Bahala na, mga kabayan. Pero, hindi mo na ako mag-announce. Dahil sa bubong, may sumagot po, mga kabayan. Si Sir Artemio Vibora and Ma'am Purita Vibora from Toronto, Canada. So, sa kisame po, mga kabayan, abangan natin. No, abangan natin kasi hindi ko pa nakukuha yung estimate nito. Pagkakayanin ng power natin, mga kabayan, go tayo. Magpalagay tayo ng kisame. Although, sobrang taas na yan. No, sobrang taas na yan, mga kabayan. Pero hala, sige. Kung merong mag-request at malaman ko mamaya, kukunin ko yung estimate ni Kuya Aris. I-go natin at i-update ko po kayo, mga kabay. Kasi meron nagsasabi Lori, ito bang pabahay mo? Katulad ba kay Jerome na merong kisame, may tiles, at kung ano-ano pa? Hindi ko nasagot yon, no? Kasi ang gusto ko, mabuo ko lang tong bahay, ay ayos na sa akin, masaya na ako, no? Pero kung may mas higit pa doon at merong mga sponsor na naka-specific na, oh Lori, yung bubong akin, oh Lori, yung bintana akin, oh Lori, yung kisame akin, oh Lori, akin yung pintura, oh Lori, akin yung tiles. Sige, i-go natin, mga kabayan. Why not? No?
Kaya hindi ko kayo nasagot mga kabayan until now kasi hindi ko pa alam. So, we will see. No, mamaya mag-usap kami pag nagpahinga na sila ni Kuya Aris. Mag-usap kami ni Kuya Aris kung magkano ang aabutin dito. Halimbawa sa ceiling, ang bintana hindi pa po namin yan ma-estimate kasi wala pa yung dalawa. No, wala pa yung dalawa mga kabayan. Saka hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari diyan sa sa bintana mga kabayan, kung anong gagamitin ko diyan. Sliding ba or jalousie ba or yung butterfly, hindi ko alam. No? Basta bahala na si Lord diyan. Ang gagawin muna namin ngayon mamaya, no, ay sukatin at estimate namin ni Kuya Aris kung anong materialis, kung magkano ang abutin sa materials. Okay, so punta naman tayo sa terrace ngayon. So yung terrace natin, ang kulang dito is yung hero dito sa yung bubong, wala pa. Madali lang naman yan kasi kapiraso lang yan mga kabayan. Kuya Aris, baka makalimutan mo dito, mag-adjust ka ha. Yung natin dito, magpalagay ako ng upuan, i-adjust ni Kuya Aris to dito. Konti lang para at least merong maupuan pa dito yung mga bisita natin. Tapos doong inuupuan ni Kuya Aris mga kabayan ay dito na side. Katapat dito, meron ding pinto, dyan, upuan din. Dito wala na. Kasi mabawasan yung space. Sisikip siya, sayang kapag merong idadaan ng mga gamit mga kabayan, hindi na hindi makali. Sige lang, Joshua, sige lang. No? Para maayos at kahit papaano may mauupuan yung ating mga bisita. Tapos naka-grills na yan dyan. No? Okay na. Naka-grills. So, ayan po. Standard pa din po yung ating yung bintana natin. Iikot ko lang po kayo ha. I-tour ko lang kayo kasi masaya lang ang puso ko at alam ko masaya kayo. So, gabi lang kasi yung kalabog ng puso ko sa sobrang saya, yung gumaganyan, alam mo yun. Kaya iikot ko kayo at halip po kayo, samahan nyo po ako. So, ayan. No, nakita naman natin. Ay, bago ang lahat, bago ako ikot mga kabayan, nagpahabol tayo ng mga materialis. Ang binayaran natin kanina, almost 15,000. Na-deliver na rin po mga kabayan. Nagpahabol ng bakal, semento, mga PVC, hollow blocks, etc. So, nagbayad ako ng almost 15,000 dinaanan ko kanina. Pero na-deliver na nila. Buti may mga ganong tindahan o hardware na matawagan natin. Tapos, pa-deliver natin and then to follow yung bayad. So, bago kami pumunta dito, then na-deliver na yung materialis, dinaanan namin doon, binayaran namin. No? And then, sige, halip po kayo. Ayan. Ito na yung likuran niya, hitsura sa likuran mga kabayan. Talagang bahay na talaga siya. O, tapos yung CR natin. Super laki na po yung CR mga kabayan. No problem na yan. Then dito. Ayan, ikot tayo dito mga kabayan. Yung lalim ng ating CR. So, okay na, pantayin na lang po yan mga kabayan, no problem na. Kasi magpapatong pa dyan ng hollow block. Sabi ni Kuya Aris, mga 2 or 3, no, para madugtungan siya. Tapos naman niya yan, ayos naman niya yan, na walang singaw. So, dito, ayan, ito yung kabilang side. Nangalahati na rin sila dito mga kabayan sa kabilang side natin. Ayan, sobrang luwang. Kita nyo naman. Lalo siyang lumaki na natin. Nakita na natin talaga na mayroong mga napalitadahan na or naasintahan ng mga kabayan na talagang bonggisius. No, bonggisius yung Ay, ito, may mga langgam dito. So, ayan, hali kayo. Umikot lang tayo para makita natin yung bawat anggulo ng ating bahay mga kabayan. So ayan, halos yung ito na lang, ang bubong na lang ang kulang dito. Kasi itong harap dito ay open lang to mga kabayan, ito.
Nakabakal yan, na makakapal na bakal. Ayan. Okay, no problem. Tapos yung pintuan natin, nandito. Pero kung halimbawa kuya na ano, na ganyan lang, maglagay ng ano dito, kahit hindi natin ulitin, kaya? Okay lang sir. Kaya? Pwede. O, sige. pati. Kung hindi naman sagad dito, Hindi naman sakit, pangit kasi masyado tumalapad yung upo natin. okay. So, kung hindi naman nakakaano, kung hindi naman sagad dito, so, huwag mo nang ulitin. Makikita mo naman yan pag naano mo na to. Sarap. Yung sakto lang yung ano, yung lapad ng upuan. Para kasi para pagkain mo. Lahat ng na materialis na pinahabol kuya, nandito na. Sampung ano ata, 10 hollow block, ay 10 semento. Tama ba kuya no? 20 semento pa lang pinahabol ni kuya. Hindi ko pa kasi na double check yung ano, si Makoy ang nagbayad lang ako kanina. Double check ko yung materialis. So ayan po mga kabayan, no. Salamat po talaga dahil nakita na natin ang malaking pagbabago dito sa bahay at hindi akalain na ang dating bahay na kamuntikan ng mabuwal mga kabayan, pero ngayon napalitan na maayos. Grabe, hindi lang simpleng maayos mga kabayan, talagang bongga yung bahay na ginawa natin mga kabayan. Ang expectation nga lang ni Ate Jima and ni Kuya John Ray ay simply half lang, half na simento, half na plywood mga kabayan. Yun lang yung nila inisip na mga kabayan, kasi meron naman din tayong pabahay, lalo na nung bago pa yung channel natin, no, 3 years ago, mga ganyan. O depende rin sa budget mga kabayan, at depende doon sa taong pagbibigyan natin, sa budget, sa lugar, sa sitwasyon, no. Pero dati po mga kabayan, bago pa tayo, talagang yun lang ang mga kaya natin. Pero awa ng Diyos, habang tumatagal tayo, ay marami na rin tayong nabigyan ng bahay na magaganda dahil sa ating mga mapagmahal and very generous sponsors po mga kabayan. So tuloy-tuloy po sila mga kabayan, kasi ito papiraso na lang ay okay na yan mga kabayan. Palitada na lang ang kulang. Kaya kayo magmaster, kailangan masterin nyo yung mga tinuturo, ha? Dahil ang foreman nyo tumatanda na. Kayo papunta pa lang doon sa kailangan ay matuto kayo. Hindi lahat ng pagkakataon ay nakaasa pa rin kayo sa mando ng foreman nyo. Hindi habang buhay libor. Kailangan bukas palitan nyo na yung foreman nyo, isa sa inyo ang magpalit. Di ba? Si Kulas daw. Si Kulas mukhang papalito sa trono ni foreman. Kulas, kaya mo na? Ha? Kaya mo na, Kulas? Hindi pa? Sayang. Pwede mo na sanang sulutin bukas na bukas din. Iwan ka natin dito. Marami pang haloblas na basag sa balikat niya. Pero, kailan yung nagtatrabaho na napapagod na hindi kayo pumapayat? Parang tumataba. Nanghihina na ako. Parang ituloy yung nagko-construction na hindi malang pumayat, na hindi malang, parang tumataba kayo. Ha? Kain ka ng kain dito ng palaka. Masarap ba tumira sa, sa bukid? Meron to kung wala to, uwi mga to madaling araw, alas 3, alas 2. Doon. Mas mainam pala na may trabaho kayo. 'Di ba? Maiwasan nyo ang barkada, maiwasan nyo ang kung saan-saan, okay lang kung barkada, kung mapunta kayo sa masamang ginagawa ko, di wala na. O mas mainam pala na nandito na lang kayo, magtrabaho, kikita pa kayo, mabusog pa kayo. Di ba, Joshua? Nagpadala na ka sa asawa mo? Wala pa. Yan ang wala pa ipadala sa asawa?
Odoy. O yan, nag-antay ng asawa. Kano sa magpadala? Ang anak, kung saan na lang gatas. Ha? Uy, balihisa, uy. Balik ka, ipadala dito sa... Ha? Pila ipadala? Siyang pinapadala niya. Ikaw pinapadalhan? Ay, sana all. Okay kayo. Padala na po. Pinagi na vlog. Pila ipadalin mo? 500. Ay, ganun 500 naman. Ako doon trabaho. Pang merienda. Diyos ko, anong mararating doon sa 500? Gatas ba ng anak mo? Wala na. Ako sa trabaho. Anak pa siya trabaho. Aw, sige lang. Ay lang padala. Kaya naman trabaho yung mga asawa. Pag natapos natin dito, pili natin ng padala ng pamasahe nila para makauwi na dito. Oo nga, papuntahin mo dito Nagtikon pa kayo sa kwarta. Balak niyo papuntahin mo dito. Tapos saan kayo titira? Sino kay Papa? Bakit ay mo mangupahan? Para magbukod kayo Mahal. Mas masarap yung magbukod. Hindi ko kwarta. Araw makakami. Marami kayo nakatira doon sa bahay ng papa mo. Tatlo lang kami. Okay lang yun sa umpisa. Sandal muna sa papa. Pag kaya na, pwede nang magbukod. Okay naman si papa mo kasi tinutulungan ka naman ng papa mo. Binibigyan ka naman ng pera. Okay kayo. Okay kayo, labad sa ulo. Ba't sa ulo? Okay lang, sayang naman ang trabaho ng asawa mo. Di rin naman din. Unsay obra niya doon? Anong trabaho niya doon? Kuan, yung... Tawag yan. Okay. Tindira. Dining kaya pala nagtrabaho ka ngayon kasi pinag-iipunan mo yung pamasa ng asawa mo. Kasama ba anak niya? Pati anak mo? Alangan iwanan. Ilang taon anak mo? Syempre ay gustong-gusto nang pumunta dito. Kaya pala panay tawag. Mingaw eh. Gimingaw. Kisa gimingaw, siya o ikaw? Oo. Ikaw. Naaman ko. Tagoy. Masaya ka lang naman kahit nandito ako kasi patawanin naman kita ng patawanin tuwing punta ko dito. O, di ba? Una nambok ito ka. Berag ka, umuwi trabaho. Buti nga, meron kang forma na masipag na may ka. May sideline lagi. Oo. Ipag-pray mo na lagi tayo may project para laging may ganito. Yan ang anuhin mo. Alam mo, matapos to, meron na naman. Yung ano, baka Sa ita. Ay, gusto sa ito. Gusto mo aita? Hindi, meron din. Mga next month. Doon tayo. Oo, doon na naman tayo. Malaki-laki makuha nyo. Ikaw, Kulas, pila nang nabali mo? Ay, magkano nang nabali mo, Kulas? Ha? 800. Di ba nangarap ka ng Apple? Ay, iPhone? Ha? Hanap na lang po ko second hand. Second hand? Sayang naman. Punta lang sa cellphone, maging practical ka kahit ano lang basta may magamit ka. Ikaw, Adan, anong plano mo sa buhay mo? Sa sahod mo? Mukhang hindi ka nagbali May nabali ka na? Magkano? 1.5. Aba, tandang-tanda ni papa mo. Ha? Binili niya ang tao sa bilyard. Mahilig ka ba mag-billiard? Magaling yan. Sayang. Kung may panahon ako, kalabanin kita. Magaling din ako mag-billiard. Dahil ispatira ako nung araw. Anong gusto mo? 9 balls? 2 balls? So ayan, inumpisahan na rin nila mga kabayan. Akala ko tapusin lang nila dito sa itaas. Inumpisahan na rin ni Kuya Aris yung terrace. Oo, meron kasing sobra kaya sayang naman. Mas maganda pa, Joshua, ikaw na lang ang uuwi doon. Mas maganda kung ikaw na lang ang uuwi. Kasi kung dito, dalawa ang mamasahe. Ay, may pamasahe ata yung kalahati. Kasi 3 years old na. Kung ikaw ang uwi, isa lang ang mamasahe. Ha? Sumo na kagnaong.
Pag-isahin niyo yung mga sako. Siyempre, pag-isipan. Akala ng asawa mo, masarap ang Manila. Siyempre, pag-isipan kung saan mas okay tumira. Walang trabaho din nan. Wala din. O sige, ako na lang maglibre sa pamasahe ng asawa mo, sa anak mo. Babayaran ko na lang pag may trabaho. Hindi, libre. Pag-ipunan ko mga 30. Hindi kaya. Napuno ng itlog. 2030. Napuno ng itlog niya. Lumobo na. Alam kasi para kulit sa O sige, pag-isipan ko libre ko asawa mo at saka anak mo, pamasahe. Sa papunta lang dito, bahala ka na magsundo kung saan mo sunduin. Okay? Okay kayo? Mas lalong ma-inspire ka at nandito yung asawa mo na pagdating mo galing sa trabaho na merong magluto, maghanda ng pagkain mo. So, ayan po mga kabayan. Ay, ang sarap sa pakiramdam mga kabayan na nakita na natin ito. O, diba? Thank you, Lord. Ito na. Kaya abangan po ang next episode po natin. Next update po dito sa ating pabahay. Maraming salamat po muli. We love you all. God bless us all. Bye. Mwah.